Kaligaraang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Baltazar noong 1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Sa panahong ito, mahigpit ang pinatutupad na sensura kung kaya't pinagbabawal ang mga babasihin at palabas at tumutuligsa sa pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Dahil sa pagkontrol ng mga Espanyol, ang mga aklat na narimbag sa panahong ito ay karaniwang patungkol sa relihiyon o di kaya sa paglalaban ng mga Moro, gayon din ng mga diksyonaryo at aklat pang gramatika. Sa kabila ng mahigpit na sensura ng mga Espanyol, ay naging matagumpay si Balagtas na mailusot ang kanyang awit, relihiyon at paglalaban ng mga Moro at Kristiyano kasi ang temang ginamit niya dito. Bagamat naiuugnay niya ito sa pag-ibigan ni Florante at Laura. Naitago niya sa pamamagitan ng paggamit ng alegorya ang mensahe ng pagtuligsa at pagtutol sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Espanyol. Gumamit din siya ng simbolismong kakikitaan ng pailalim na diwa ng nasyonalismo. Ang mga tauhan at mga pangyayaring nagdulot ng kaawa-awang kalagayan ng kaharian ng Albania ay kasasalaminan ng mga naganap na kaliluan, kalupitan at kawalang katarungan sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Masasalamin din sa akda ang tinutukoy ni Lope K. Santos na apat na paghihimagsik na naghari sa puso at isipan ni Balagtas. Una, ang himagsik laban sa malapit na pamahalaan. Ikalawa, ang himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Ikatlo, ang himagsik laban sa mga maling kaugalian. At ikaapat, ang himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Ang Florante at Laura ay tinuturing na isang obra maestra ng panitikang Pilipino at sinasabing nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong ika-19 taon. Isinulat niya kasi ang kanyang akda sa wikang Tagalog sa panahong ang karamihan sa manunulat na Pilipino ay nagsisisulat sa wikang Espanyol. Ang awit ay inialay ni Balagtas kay Celia o Maria Asuncion Rivera, ang babaeng minahal niya ng labis at pinagmula ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Sinasabing isinulat niya ito sa loob ng selda kung saan siya nakulong dahil sa maling paratang napakana ng mayamang karibal na si Nanong Kapuli. Ang malabis na sakit, kabiguan at kaapihan, himagsik at kawalang katarungang naranasan ni Kiko sa lipunang kanyang ginagalawan ay siyang nagtulak sa kanya upang likhain ang kawalang kamatayang Florante at Laura. Ang awit ay nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ng maraming bagay. Ito ay naglalaman ng mahalagang aral sa buhay tulad ng gustong pagpapalaki sa anak, pagiging mabuting magulang, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan, pag-iingat laban sa taong mapagpanggap o mapagkunwari o makasarili, gayon din ang pagpapaalala sa mga madla na maging maingat sa pagpili ng pinunong sakim at mapaghangad ng yaman. Ipinakita rin sa akda ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Maging doon ay may magkaibang relihiyon tulad ng Muslim at Kristiyano. Sa panahon ang kababaihan ay may lalarawang mahinhin, hindi makabasag pinggan at mahina, binigyang diin sa akda ang taglay na lakas ng kababaihan sa katauhan ni Flerida, isang babaeng Muslim. Sa halip na maging sunod-sunuran lang sa makapangyarihang kalalakihan sa kanyang paligid tulad ng nakagawian ng mga kababaihan noon, pinili niyang tumakas mula sa mapaniil na sultan at harapin ng mag-isa ang mga mapanganib sa labas ng palasyo at mga kagubatan upang hanapin ang napawalay na kasintahan. Siya rin ang pumutol sa kasamaan ng buhong na si Adolfo sa pamamagitan ng kaniyang palasyo. Ito'y mga katangiang taliwas sa mga katangiang madalas gamitin sa paglalarawan sa kababaihan, lalo na noon. Sa halip na siya ang hinanap at iniligtas, siya ang naghanap at nakapagligtas ng buhay sa kapwa niya babae. Ang akda ay gumabay hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao, kundi gayon din sa mga bayaning nagmula sa diwang makabayan ng mga Pilipino.
Sinasabing si Dr. Jose Rizal ay nagdala ng kopya ng Florante at Laura habang siya ay naglalakbay patungo sa Europa at naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Sinasabi ring maging si Apolinario Mabini ay sumipi sa pamamagitan ng kanyang sariling sulat kamay ng kopya habang siya ay nasa Guam noong 1901. Bagamat napakatagal ng panahon mula nang isulat ni Balagtas ang awit, ay hindi mapasusubalian ang mga aral na taglay nitong gumabay sa ating mga ninuno at mga bayani ay nananatiling makabuluhan, angkop at makagagabay pa rin sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang panahon. At ang orihinal na pamagat ng Florante at Laura, alam niyo ba, ay pinagdaang buhay ni Florante at Laura sa kahariang Albania, kinuha sa madlang kwadro historiko o pinturang nagsasabi ng unang panahon sa imperyo ng Gresya at tinula ng isang matawain sa versong Tagalog. Di ba't napakahaba? Muli, ito ang kaligarang kasaysayan ng Florante at Laura.